Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 1:08 na sa hapon. Kilala tabala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran, maayong hapon, good afternoon sa inyong nga tanan. Mga biyan, welcome sa isarban kedisyon sang pagpangalagad sang programa Youth Connect. Adlaw kita karon sang Biyernes, Pebrero 27, 2026. Ini na mga biyan ang ika-4 kag katapusan nga Biyernes karon nga bulan sang Pebrero tuig 2026. Sa kinahanglan mga kupod ninyo, tub-tub, 1:55 subong hapon. Ako ang inyo alaga, JP Hervas. Sa aton mga suki tagpalamati all over Western Visayas, mga katropa naton gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subuman sa aton nga mga katropa sa Negros Occidental, maayad-ayad nga hapon sa inyong nga tanan. Ginatamyo tamaan sang isa ka ayad nga hapon ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan Youth Connect, inyong mabatnan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo, kag subong man sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon. Lagip sa aton sining pag-istoryahan ang pila ka mga recap sa mga aktibidades sang mga ahensya sang gobyerno diri sa Western Visayas. Lagip na diri mga biyan ang nagapadayon karon nga aktibidad sang aton sining Met for Youth sang Philippine Meteorological Society diri mismo sa Iloilo Science and Technology University ukon ISATU. Ang unang adlaw sa sining aktibidad mga biyan ang pagtambungan sa mga manunudlo coming from the various secondary schools sa Western Visayas. Samtang buwas nga adlaw, lauman mga biyan ang pagdilipon sa mga estudyante gikan naman sa aton nga rehiyon. Ang Met for You, isa ka tuigan nga aktibidad sa Philippine Meteorological Society nga nagatuyo nga mas mapaintsindi sa mga pamatanon, sa mga manunudlo ang kaimportansya sang meteorology. Timing ini mga abyan kay ti sa maabot nga school year 2026 to 2027 ang Iloilo Science and Technology University
magasugod sa pagbaton sa mga estudyante para sa BS Meteorology Program. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa inyo sining alagad kay Ma'am Karen Conda Botin, ang head organizer sang Met4U, yara lang sa 4 pa lang ka universidad sa aton nga pungsod ang nagatanyag karon sang kurso nga BS Meteorology. 3 sa sining bulutuan mga biyan ang nahamtang sa bahin sang Luzon, kag isa ang nahamtang sa Visayas, particularly ang Visayas State University sa Leyte. Kag subong ginalauman mga biyan nga madugangan na ang ini nga mga bulutuan with the addition of Iloilo Science and Technology University. So istoryahan naton mga biyan ha, sinigi lamang madugay ang tuhoy sa sining Met4U. Ano bala ang mga lauman sa sining duwa ka adlaw nga aktibidad? Kaga paano bala ini makabulig sa aton nga mga pagtingwa para nga mapalabot ang latest kag reliable information may kang tanan sa lakat sang panahon. Samtang istoryahan taman ang tuhoy sa aktibidad sa CHED Western Visayas. Ang CHED race mga abyan nga ginbuksan sa nagligad nga Miyerkules, Pebrero 25. Ano bala ang katuyuan sini kag ano ang mga hinon-anon sa sining nga aktibidad? Ina ang aton sining nga pagaistoryahan sinigi lamang balugay. Samtang sa nagligad nga Martes, Pebrero 24, nagpadulong sa syudad sang Iloilo kag sa pila ka lugar sa probinsya si TESDA Director General kag anay Congressman Kiko Benitez. Idagod pangunahan ang groundbreaking mga biyan sang Regional Training Center sang TESDA Western Visayas nga ginalauman magahatag sang mga dugang nga oportunidad para sa aton nga mga pamatan-on, even the old ones nga luyag magtuon sang technical vocational education. Ginpakilala man mga abyan ang skills passport nga gintambungan man sang aton sining nga TESDA Director General ang nangin graduation sang mga estudyante sang TESDA courses sa Banwasang Pavia. Samtang isa ka graduate sang University of San Agustin ang nagpangibabaw mga abyan sa bag-o gid lamang natapos nga Master Plumber Licensure Examination. Ibaluon naton mga abyan ang nangin kadalagan ni Mr. Michael Brian Gazer sang University of San Agustin nga nakakuha mga abyan sang ika-4 sa pinakamataas nga rating sa ginhiwat nga February 2026 Master Plumber's Licensure Exam. Ag syempre lakip man sa aton nga pagaistoryahan ang tuhoy sa nagahilapit nga hinampang ang Regional Athletic Association meet both by the Western Visayas kag sang aton sini nga Negros Island region. Kamusta ang mga pagpanghanda kag ano bala ang mga aktibidad nga lauman sa siniiyang aktibidad? Sa bahin sang Negros Occidental mga abyan, lauman ang ining hinampang sa maabot nga Domingo, Marso 1 and expected to last mga abyan until March 7.
Ini ang labing una mga abyan nga kahigayunan nga hiwat sang Negros Island Region Athletic Association meet. Itibal ang taman nga ang nasambit iyang probinsya ang sadto anay kabahin pa sang Western Visayas. Although there was a time mga abyan nga ang Negros Occidental ang naghiwat iya sang ilaman nga separadong delegasyon. But considering nga lain iya ang komposisyon sang daan nga NIR under the executive order ni President Aquino kag sa layi na ginapermahan ni Presidente Marcos. This is the very first time nga may ara sang NIRAM to be participated by the provinces of Negros Occidental, Negros Oriental, kag ang probinsya sang Siquijor. Ang ining kahiwatan mga abyan ang lauman nga hiwaton sa syudad sang Bacolod. And speaking of Bacolod, kamusta wala ang ginpreparar nga mga suporta sang Bacolod City Government para sa ila sining nga mga atleta nga ginalauman nga magabigay todo sa ila mangin performance para makuha ang labing una nga kampyonato sang Negros Island Regional Athletic Association meet. Ina ang pila sa mga tupiko nga aton pagapatpaton kag pagaistoryahan sinig lamang madugay sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon. Samtang sa iban panaton nga balita mga abyan, lauman subong iya nga hapon, particularly alas 3 sa hapon, ang isa ka aktibidad sa nga Tauhay NCCA Cultural Center and Regional Hub ang sasalug maglumpagi sa ka conversation tuhoy sa lugar, sining kag consciousness nga nakasentro sa haro. Nakip sa magaupod sa sining pagtililipon mga biyan si Mr. Cristom Dodoy Satubal kag si Sir Emmanuel Lerona. Playing with the words salug ang daan nga pangalan sang haro. The conversation invites attendees nga madiskusyonan mga abyan ang sining nga halid sa distrito sang haro and how a haro shape and continues to shape consciousness and how people remake the places they inhabit. So lauman mga abyan ang paghiwat sa sining sasalog maglumpagi. Mga istorya sang haro kag kape featuring lectures, talks, art, and book signing. Ini mga abyan ang kabahin sa gihapon sang pagsaulog sang National Arts Month nga ginaobserba sa bugos nga pungsod kada bulan sang Pebrero. Alauna 21 sa hapon sa aton nga pagpanumbalik, aton nga iga pabati mga abyan ang interview sang inyo alagad sa organizer sang Met for You kay Ma'am Karen Conda Butin sang Philippine Meteorological Society. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:24 na sa hapon. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Youth Connect! Mga biyan, as mentioned earlier, magahiwat sa Met4U, ang Philippine Meteorological Society diri sa Iloilo Science and Technology University. Ang ining aktibidad nagatuyo nga pasangkaron pa ang ihibalo sang publiko, particularly sa mga manunudlo kag pamatan-on tuhoy sa kaimportansya sang meteorology bilang isa ka patag sang siyensya. Naginalauman nila following man sa plano sa ISATU nga magbukas sang bag-o nga kurso ang BS Meteorology sa tuig 2026-2027. Ang ining Met4U ang inganyo sa mga pamatan-on nga i-explore kag testingan ang ining nga kurso. And as mentioned earlier, subong sa Pilipinas, may 4 pa lang ka universidad ang nagatanyag sa BS Meteorology Program. And with this Met4U and the addition sa ISATU sa listahan mga biyan sa magatanyag sa BS Meteorology Program, kinalauman nila nga magadamo pagid ang mga pamatan-on na in the future will serve as the next frontliner sa paghatag sa mga impormasyon tuhoy sa meteorology. Yari pamatian bala naton mga biyan ang kabahin sang interview sang inyo alagad. Kay Miss Karen Conda Botin, ang head organizer
sang Met4U. Ano bala ang katuyuan sini? Yari pamatian ang iya sabat. Ma'am, good afternoon po. Ma'am Karen, can you share with us po yung details ng Met4U? Maraming salamat po. Met4U po is a program ng Philippine Meteorological Society that we do to go to certain provinces and regions to promote meteorology and other allied sciences po in the country, especially to our youth, the APA. So this is a nationwide initiative, ma'am. Yes po, we do this every year and we visit at least 2 regions every year. And this is the first time, ma'am, na pumunta po kayo ng Iloilo for this program. Yes, this is the first in Western Visayas. We did it already with Bicol region, Central Luzon, with Leyte as well, and other provinces po in the past. Who are joining, ma'am? At ano po yung pinaka-target talaga natin dito? Okay. So, ngayong hapon po gagawin namin yung isa sa flagship program which is Met Education. We plan to train and capacitate people from DRRM officers and teachers from senior high school and junior high school na nagtuturo po ng physical sciences, other sciences that are allied sa meteorology, and also people or teachers that are teaching meteorology as of now. Are we also expecting students to join this program? Tomorrow there will be a forum especially for ISATU students. That's called Meet the Met, para naman po yun specifically sa college students po. And then we will also have a contest called Met Innovation for high school students na merong mga innovative projects in meteorology and DRRM. Ayun. Ma'am, can you give us yung mga topics na inaasahang i-discuss within the 2-day na activity? So, ngayon po sa Met Education, we are expecting to discuss disaster risk management, pag-asas forecast and warning systems, as well as beginner friendly topics or discussions on radar meteorology. And also, we are expected to have an introduction of UPIESM laboratories ngayong araw po. For the discussion po with students, ano po yung inaasahan namang topiko na ipararating ng inyong grupo? Okay po. For students naman po ng Meet the Met, we are planning to discuss the meteorology practice in the Philippines, also yung role po ng BS Met students sa campus-based DRRM, as well as kung ano po yung public service na ginagawa ng meteorology sa DOST Pag-asa. Along with this, we are also discussing the programs na ino-offer ng DOST SEI, such as their scholarships, because we are partnering with DOST SEI for this project. Ma'am, gaano po ba kahalaga yung papel ng kabataan and yung interest nila towards meteorology? It is very important because in the future, they will take hold of this career. We are starting now because we believe that in the future, our students will take over our jobs, and it is important that we have the perfect set of students to take over. They are the future of this career, and we need to educate them so that we can have the best DRM officers and meteorologists in the country so that the Philippines could move forward as well. Ma'am, is that you expected to offer the meteorology program? Gaano rin po kahalaga yung program na ito sa grupo ninyo? That is very important since ISATU offering the BS Meteorology program is only the 5th in the whole country, and that means that dahil meron na sa Western Visayas, it is expected that more people will be more informed about the weather, climate, and other systems affecting us that are very, very important sa ating daily lives. Hindi lamang during disasters, but in our daily life settings, agriculture, education sector, and all of that. So, we are very happy that ISATU will offer BS Meteorology, and we wish them all the best, and PMS will always support them in their future endeavors po. Ma'am Karen, ma'am, go back ko lang doon sa participation. Yung mga participants natin ngayon, are these pre-identified or
or kayo talaga yung nag-select na magiging participants natin? Oh, we open po the participants for everyone, but specifically yung ngayong hapon lang po nakaset siya para lang sa mga student, ay mga teachers and DRM officers, and tomorrow para sa students. So na-open po namin siya sa lahat ng gustong umattend. But ESATU really help us to contact this important specific na mga people that would be helpful to their future careers and current careers. Ma'am, you mentioned the innovation contest. Yes. Can you give us the details? Yung Met Innovation Contest po, yun po talagang pinaka-flagship ng Met4U. It is a contest for high school students na groups, 3 to 5 groups, and then they are expected to present their innovative projects in meteorology and DRRM dito sa kanila, and then it will be judged by a certain panel of judges, and prizes of course is offered, and isa sa mga perks pa doon is they will be invited to the Philippine Meteorological Convention in 2020 in March 24 and 25 in Manila. Ayun, this will be open, ma'am, sa lahat ng mga high school. Actually, nag-close na po. Meron na po tayong identify na nag-call po kami for proposals. I mean, call for abstracts. And we have 7 very good contestants tomorrow. For sure, mahihirapan yung judges namin dun sa pagda-judge nila. Dito rin bali magiging Yes, dito rin po magaganap sa ESATU, sa SSB Hall din po yung competition bukas. But the participants po, coming from Region 6 lang po ba yun? Yes, that's from Region 6 po lang ang natin ngayon. So pumupunta po kami sa isang region, yung buong region po yung ina-ask namin na mag-participate. So we have coordinated this with DepEd Region 6. Maraming salamat po sa DepEd Region 6. Can you give us a glimpse of the entries for this year? So karamihan po sa entries natin ngayong taon ay nag-focus sa disaster risk reduction and management, specifically on flooding, so early warnings, and na naka-embed na po sa warning systems to give to people, specifically text messages, so which is very good considering that they are high school students po. So hindi basta-basta yung ganong caliber ng ginagawa for high school students. So yun po gist ng mga participants natin bukas. This is an annual event na po ng Yes po, this is an annual event of PMS, and we wish to continue this all throughout the country, and hopefully in the future there will be a national Met4U event that will be participated by the whole of the country. So yun po yung goal namin in the future. Ma'am, mensahe niyo po sa lahat ng kabataang Pinoy na interesado or perhaps they have the heart for meteorology. Sa lahat po ng mga kabataan that are into sciences, and also sa mga kabataan na nakaka-experience ng mga iba't ibang nangyayari sa ating atmosphere at everywhere. So lahat naman tayo na-experience yun. I urge you to come and study more about it. And with ESATU offering the BS Meteorology program, please try to, look into it. You might be our future meteorologists and DRRM officers in the future po. Ma'am Karen, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you so much, sir. There you have it, mga biyan, si Ma'am Karen Conrabutin, ang head organizer ng Met4U. So ini mga biyan ang magasugod sa buong iyang hapon ang day 1 ang pagkatambungan sa mga manunudlo DRM officers gikan sa tuhay nga bulutuan kag lokal nga panguluhan sa aton sini nga syudad kag probinsya, kag buwas nga adlaw pagapasakupa naman ang aktibidad sa mga estudyante sa bug-os nga Western Visayas. Kagang ini nga aktibidad mga biyan not only feature sa mga impormasyon tuhoy sa meteorology kung kaimportansya sini sa pagtuon angot sa lakat sang panahon, kaga iniman ang mangin palagyan para matalakay kag mapresentar ang tuhoy sa mga innovation o kon mga proyekto sa aton sini nga mga pamatan-on nga posible manginliabe o kon sabat sa mga nanuhay-tuhay nga problema sang aton sining pungsod may kang tanan sa meteorology. So we pray gid nga madamo nga mga estudyante in the near future ang mag-consider nga mag-enroll sa meteorology program, especially nga subong may ara na sang igatanya nga kurso ang Iloilo Science and Technology University kun ESATU, the first and only school diri sa aton nga rehiyon nga magatanyag sang sini nga programa. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:36 sa hapon.
Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta naman mga biyan ang tuhoy sa CHED race sa kaaktibidad sa Commission on Higher Education Western Visayas sa pagpanguna ni Director Raul Muyong. Nga katuyuan, mapahangop sa mga stakeholders ang kaimportansya sa paggamit sang artificial intelligence. Kag ang responsable nga paggamit will lead to more benefit. Istoryahan taman mga biyan sa atong pagpanumbalik ang tuhoy sa pagbisita ni Secretary Kiko Benitez sang TESDA diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes, Tugtog, Domingo. Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tukil, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Was, upod kay Paul Tarosa. The Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:41 na sa hapon. Sige hapon, nagpamati mo sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Youth Connect! Mabayan, as mentioned earlier, nagtipon sa syudad sang Iloilo, particularly sa Iloilo Convention Center, ang mga education leaders kag stakeholders gikan sa nanituhay nga lugar sang pungsod Pilipinas. Para ini maabiyan sa CHED Race 2026 nga nag-highlight sang innovation kag collaboration sa Philippine education sector. Ang mga attendees ginalakipan sa mga CHED high officials, regional directors, CHED supervisors, school and university presidents, mga tiglawas gikan sa mga partner agencies, mga estudyante, kag iban pa nga mga delegates from all over the country. Spearheaded by the Northern Iloilo State University kung NISU, kaupod mga biyan ng West Visayas State University, ang event nagatuyo nga pasangkaron pa ang ihibalo tuhoy sa artificial intelligence kag subong man makahatag siyang makalubuhan nga dialogo kag strategic collaboration tuhoy sa advanced research kag skills development initiatives nationwide. The opening ceremony featured a compelling welcome address from Dr. Bobby Gerardo, ang presidente sa Northern Iloilo State University, nga nag-emphasize mga biyan sa crucial role o kung importante nga papel sang higher education institutions sa pagdulong sang research excellence kag digital transformation. Bilang host university president, ginahatagan punto ni Dr. Gerardo ang importansya sang kolaborasyon sa tunga sa mga institusyon, government agencies kag private sector partners agud nga mahandang ila sining nga mga estudyante sa demand sang rapidly evolving global landscape. Nagibman sa nangin key highlight sa unang adlaw sang sining aktibidad ang CHEDx 2024 Coffee Table Book Turnover kaging pangunahan ni Commission on Higher Education CHED Chairperson Shirley Agrupis. Nanging kaupo naman sa sining pag-turnover si CHED Regional Director Raul Muyong. Kagiban pa nga mga opisyal sa CHED mga state universities diri sa Western Visayas. Ang conference nag-feature man sang in-depth discussion on AI in basic education, higher education kag lifelong learning. Naging kaupod di CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis, si Director General Francisco Kiko Benitez sang Technical Education and Skills Development Authority kag si Mr. Alfredo Antonio Ayala sang PISAC P-Corp. The panel emphasized the importance sang pag-align sang educational curricula sa panguna karon nga teknolohiya kag kinahanglanon sang industriya, ensuring that learners across all levels are equipped with future-ready skills. Ang dialogo nag-highlight man sa puwersa ukon sang gahom sang multi-sectoral collaboration sa pagpabaskog sa digital kag innovative ecosystem sang aton nga pungsod. Another milestone moment sa opening sang CHED Race 2026. Ang turnover sang Philippine Skills Framework for Analytics and AI sa CHED, the Department of Education, TESDA kag host universities. Ang ini nga framework mga biya nagatuyo nga mahatagan giya ang mga institusyon sa pagdevelop sang competency-based programs nga naga-respond sa growing demand for analytics and AI professionals. Samtang sa ikaduha nga adlaw sang sining aktibidad mga biyan ang CHED Race, nagpadayon ang mga diskusyon tuhoy sa kaimportansya sang artificial intelligence.
Nakipman sa mga dynamic conversations kag forward-looking collaboration ang tuhoy sa AI in basic education, higher education, and lifelong learning. Ang dialogo mga biyan naghatag punto sa shared responsibilities ng academic institutions, government agencies kag private sector sa pagpreparar sa mga bumuluto o kung mga estudyante for an AI-driven future. Discussions throughout the day deepen participants' understanding sa mga requirements ng AI in various industries. Ang papel ng AI sa pag-empower sang cooperative kag ang growing importance ni sa retrieval augmented generation in improving document processing and knowledge management system. The second day also featured breakout session kag special meeting that allowed for more focus and sector-specific exchanges. These sessions created space for deeper collaboration, mga practical insights kag actionable strategies tailored to institutional needs. Samtang sa bahin naman sang TESDA mga abyan, ginpangunahan ni Technical Education and Skills Development Authority contest the Director General Jose Francisco Kiko Benitez ang groundbreaking ceremony sang Regional Tibet Innovation Center nga nahamtang sa syudad sang Iloilo. Ang pagpatindog sang RTIC kabahin sang supporting innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training o Concept Tibet Project. Isa ka nationwide reform program nga ginapangunahan sang TESDA nga may funding support halin sa Asian Development Bank. Ginbahay ni Secretary Benitez nga isa kada center ang igapatindog kada rehiyon kag sa Western Visayas ipahamtang ini sa Iloilo City sa tubangan sang TESDA 6 Regional Office. Dugang pa ni Secretary Benitez nga ang RTIC hindi lang basta building kung hindi mangin sentro ini sang inobasyon sang Tibet ecosystem. Ang pagpatindog sang RTIC nagatuyo nga mapakamaayo ang employability sang Tibet graduates samtang gina-expand ang access sa high quality industry-aligned training agud nga mapreparar ang Filipino workers para sa rapid technological change, nagabag-o nga industry needs kag global competition. Magatanyag man ang RTIC sang higher level national certificate kag diploma program nga mechanical engineering technology major in welding and steel fabrication. Maga-integrate man ang RTIC sang advanced fourth industrial revolution skills pareho sang artificial intelligence, automation kag Internet of Things kag magahatag sang pasilidad para sa applied research, enterprise-based training kag business incubation. Ang proyekto maga-pilot man sang digital hybrid kag immersive learning technologies agud mangin mas flexible kag future ready ang mga training program. Target na makumpleto ang 2,020 square meter nga 1 unit 3-story RTIC Iloilo sa Disyembre sining tuig. Yaraman sa kaiwatan sa Deputy Director General for Administration and Innovation nga si DDG Glino. TESDA 6 OIC Regional Director Esther Babalo, mga Provincial Director kag partner sang TESDA. Samtang magluwas sa groundbreaking, naghiwat man sang signing of pledge of support ang mga partners sang TESDA sa rehiyon kag memorandum agreement o kun MOA signing kaupod ang CEFDEC kag Meralco. Kag subong man deed of use of ra kaupod ang LG Benavista para sa lupa sang Provincial Training Center sa Guimaras. Sa ibang pagid naton nga balita mga abyan, ang Bacolod City ang handa na para sa pagparagbalay sang ila sining 11 nga Negros Island Regional Athletic Association meet o kon niraam.
Bahin sang ila sining nga pagpanghanda ang pagpanagtag sa mga suporta nga kinahanglanon sang ila sining nga mga student athletes. Sining karon lang nabato na sa mga student athletes ang Bacolod City nga magapasakop sa sining labing unang regional nga hinampang ang ila uniforme kag allowance halin sa city government. Magluwa sa uniform, sapatos kag training gear kada atleta ang ginhatagan sang 10,500 pesos nga allowance para sa 7 kadlaw nga hinampang. Ang niraam ang natalana buksan sa Bacolod City sa mabot nga Domingo kag magalawig tubtob Sabado, Marso 7. Pasakupan ini isang 12 ka delegasyon nga ginalakipan sang Canlaon, Bayawan, Tanhay, Bais, Dumaguete kag Negros Oriental. Subong man sang Siquijor, Gihulngan, Bacolod, Kabangkalan, Silay kag Negros Occidental. So all the best sa mga student athletes sa Negros Island region who will compete for the first ever Negros Island Region Athletics Association meet. Kag sa aton katapusan nga balita, nagpangibabaw mga abyan ang estudyante sa University of San Agustin sa February 2026 Master Plumbers Licensure Examination. Ginhingadlan nga rank number 4 si Michael Brian Barredo Gazer sa nasambit nga universidad matapos nga nakaangkon sang rating nga 86.20%. Suno kay Gazer, hindi man siya sa gihapon makapati o kagawala siya nag-expect nga magapangibabaw siya sa sining pasinawan. Dugang niya, madamo sa mation nga halos wala siya sang tinulugan, madamo sang exhaustion, madamo sang self-doubt, kag mental pressure. Pero ginhambal niya sa iyong kagalingon that he will take the risk and will trust the process. Sekreto niya man nga ginbuol ang nasambit nga examinasyon. Sulo sa iyan, no one knew bisan ang iya sining pamilya kag mga abyan bangod sang kakulba nga basi ma-disappoint sila. Tion nga hindi siya makapasar. So he fought this battle quietly. Ang iya sining naging system, study, work, pray, repeat. Dugang niya man, there were moments when I felt unprepared, nights when I wanted to give up. But whenever fear crept in, I would whisper, Lord, sa inyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Again, congratulations sa aton sining rank number 4 sa February 2026 Master Plumbers Licensure Examination. Si Mr. Michael Brian Barredo Gazer sa University of San Agustin. Mga abyan gustoon taman nga magpalawig pa ka maghatag sang dugang nga mga balita kag impormasyon. Unfortunately, wala na kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagan. Diri na gilamang kuto mga atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Pebrero 27, tuig 2026. Para sa iban pa nga mga updates may kangtanan sa mga programa kag panugyan sa gobyerno para sa mga pamatanon sa rehiyon, bantayan ini mga biyan sa masunod pa nga mga episode sa aton nga pagpangalagad. Diri lang sa programa Youth Connect mabatian kada Biyernes, alauna tubtob alauna 55 sang hapon. Sa ngalan na gilamang sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Rochel Jones Otahero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na kaniko